Nalugi ang misis kong si, kaya iniisip ng lahat na tatakbuhan ko ang natitirang pera. Alam naman nilang gwapo ako at pera lang ang habol ko, puro gastos at walang ginawa kundi lustayin ang pera ng asawa ko. Pero sa halip na iwan siya, gusto ko siyang samahan sa pagbangon. Malay ko ba, baka sa pag-asenso niya, bigyan niya ako ng kaunting parte, di ba? Libre na ako sa problema sa pera. Pero sino ba ang mag-aakalang peke pala ang pagkalugi ni Mrs. Pagpasok ko sa nobelang ito, tapos na ang lahat. Ang magandang sisi ay kontrabida na natalo ng bida. Tandang-tanda ko pa ang huling sinabi tungkol sa kanya, si Attorney Soledad Sol Uy, mayroon na lang isang asawang inutil sa kwarto, at ang kanyang mga mamahaling relo at damit. Alam din ni Sol na ang lalaking ito ay walang ibang alam kundi humingi ng pera, at iiwan din siya. Wala na siyang pag-asa. Napabuntong hininga ako sa isiping wala na akong matatakbuhan. Pwede naman akong magtrabaho para buhayin si Mrs. Sol. Kung gusto kong umalis, kailangan ko munang magkaroon ng kita o trabaho. Tiningnan ko ang magulong kwarto at nagsimulang maglinis. 3 oras din bago ko naisiksik ang lahat ng gamit ko sa isang sulok. Abot na sa kisame ang mga sapatos, relo, damit, at limitadong edisyon na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Nagising ako ng 2:00 ng hapon at lampas 5:00 na pala. Kumukulo na ang tiyan ko, kaya tiningnan ko ang pitaka sa mesa. May bank card at ilang daang piso. Hindi ako marunong magluto at pareho kaming walang alam sa kusina. Walang laman ang refrigerator. Kailangan kong bumili ng pagkain. Maliit man ang tinitirhang apartment ni Sol, maganda naman ang lugar at may seguridad. Madaming restaurant sa baba. Kumain ako ng pansit at nagpunta sa supermarket para bumili ng gamit sa banyo. Binilhan ko na rin si Sol ng mga gamit na gusto ko. Pagbalik ko sa apartment, nilinis ko naman ang kwarto ni Sol. Wala masyadong gamit maliban sa bookshelf, mesa, kama, at ilang importanteng bagay. Napabuntong hininga na lang ako. Mahirap para sa babaeng lumaki sa luho ang ganitong buhay. Kaunti lang ang lilinisin dito. Pinunasan ko ang mesa at inayos ang mga papeles at gamit. Pagkatapos, bumalik ako sa sala para tapusin ang paglilinis. 10:00 na ng gabi nang matapos ako. Naligo ako at inihanda ang merienda sa mesa. Sakto nang bubuksan ko ang pagkain, may nagbukas ng pinto. Nakita ko ang magandang si Sol na nakatingin sa akin ng walang emosyon. Tiningnan niya ang kwarto at bahagyang nagulat. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya sa akin. Sinuri ko rin siya mula ulo hanggang paa. Sobrang ganda niya. Hindi nakapagtatakang ginamit ng author ang lahat ng magagandang salita para ilarawan siya. Napahigpit ang hawak ko sa chopsticks. Baka mahalata ni Mrs. Sol na impostor ako. Nagpalinis ka ba ng bahay? Kulang pa ba ang gamit mo? Tanong niya sa malamig na boses. Hindi po, ako lang naglinis, sagot ko. Ikaw lang. Halata ang gulat sa mukha niya. Opo, ako lang, sagot ko at huminga ng malalim. Nakatingin siya sa akin na may pagtataka. Nagkatitigan kami bago siya umiwas ng tingin. Hinubad niya ang kanyang coat at isinabit sa malapit. Kulang pa ba ang gamit mo? Tanong niya ulit. Kulang pa. Ikaw kumusta? Sagot ko. Tiningnan niya ulit ako nang may pagtataka. Okay lang, sagot niya sa mahinang boses. Pagkatapos, natahimik kami. Nakatingin si Sol sa kinakain ko sa mesa. Pasensya na, biglang sabi niya. Hindi ako nakasagot at nagtatakang tumingin sa kanya. Umiling ako. Wala kang dapat ikahingi ng tawad. Umupo si Sol sa sofa. Naayos na ang problema sa ari-arian. Kinuha na ang lahat ng sasakyan at lupa na nakapangalan sa atin. Wala nang natira pero wala rin tayong utang. Mayroon na lang akong 30,000 pesos. Susubukan kong magtrabaho para kumita ng pera. Siguro naman mayroon ka pang 60,000 sa bank account mo. Bayad na ang upa sa apartment ng 6 na buwan. Kung gusto mong maghiwalay, bibigyan kita ng 20,000. Pwede ka ring tumira dito hanggang makahanap ka ng bahay. Alam kong sobra-sobra na ang ginagawa ni Sol para sa akin. Mayroon na lang kaming 70,000 pesos. Ibibigay niya pa sa akin ang 80,000 at papatirahin ako dito. Ayaw niya rin siguro sa mga walang kwentang gamit na binili ko. Mayroon na lang siyang 1 kwarto at 0,000 pesos.
Nakita niyang hindi ako nagsasalita. Hahatiin ko ang kikitain ko sa susunod na buwan. Bibigyan kita ng 3,000 pesos. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin, kaya hanggang doon lang ang maipapangako ko. Kung may pagkakataon akong bumangon, babawi ako sa'yo. Umiling ako. Baka mali ang isipin niya. Hindi ako gusto ng hiwalayan. Hindi ko rin kailangan ang pera mo. Sapat pa ang pera ko. Magtitipid na lang ako at magtatrabaho. Huwag ka nang mag-alala. Hindi naman kailangan ng malaking pera para mabuhay, sagot niya. Hindi ka naman nakikipaghiwalay, pero kahapon sabi mo di. Naalala ko na nagalit pala ako kahapon at sinabing gusto kong makipaghiwalay. Nagulat si Sol. Ano, lasing lang ako noon. Wala akong sinasabing ganun. Nag-isip na akong mabuti. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Mag-asawa na tayo. Hindi kita iiwan. Aalalayan kita. Huwag kang mag-alala, kaya kong buhayin ang sarili ko, baka ikaw pa ang buhayin ko. Tiningnan ako ni Sol ng kakaiba. Alam kong nagbago ang kilos ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Kung ayaw mong makipaghiwalay, huwag na lang. Kung gusto mo, sabihan mo lang ako, sagot niya. Hindi na nagsalita si Sol. Hinilot niya ang kanyang ulo at pumunta sa banyo para maghilamos. Nahihiya akong nagpatuloy sa pagkain. Pagpasok niya sa banyo, tumigil siya sandali, siguro nakita niyang malinis na ang kwarto. Pagkatapos, binuksan niya ang gripo. Nang matapos akong kumain, naghilamos na rin si Sol. Hindi siya nagalit. Sinabihan niya akong isalamat at pumasok sa kwarto. Bago siya pumasok, sinabi niya, matulog ka na rin. Nakatulala akong nakatingin sa plato. Kumamot ako sa ulo. Parang panaginip ang lahat ng ito. Inayos ko ang isip ko at naghilamos. Pagkatapos, bumalik ako sa kwarto at binuksan ang laptop. Nag-sign up ako sa online marketplace at nagbenta ng mga gamit. Pagkatapos, pinatay ko ang laptop at natulog. Kinabukasan, nagising ako ng 6:00 PM. Nag-isip ako at bumangon. Inayos ko ang mga biniling sangkap at nagluto ng lugaw. Pagbaba ko, bumili ako ng pandesal at itlog. Pagbalik ko, nakita kong nagbukas ng pinto si Sol. Maganda pa rin siya kahit bagong gising. Narinig niya ang ingay at nagulat nang makita ang bitbit kong pagkain. Siguro nagulat siya. Magandang umaga, bati ko at itinaas ang pagkain. Bumili ako ng pandesal at itlog. Nagluto rin ako ng lugaw. Maghilamos ka na. Pumasok ako sa kusina at tiningnan ang lugaw. Nilagyan ko ng mansanas at beans. Kumuha ako ng 2 bowls at nilagyan ng lugaw. Pagkatapos, inilagay ko ang pandesal sa plato at naghanda ng itlog. Nang lumabas si Sol, nakita niya ang inihanda kong pagkain. Ang sarap tingnan. Pero hindi ganun ang nararamdaman ni Sol. Alam niyang hindi ako marunong magtrabaho at magluto. Puro gastos lang ang alam ko. Kaya pala nagpanggap lang ako. Sa mata ni Sol, malinaw ang galit. Ipinaliwanag ko ang dahilan ko. Dati, mayroon kaming katulong, kaya hindi ko kailangang gumawa ng gawaing bahay. Ngayon, tayong dalawa na lang. Wala rin tayong pera, kaya hindi na tayo pwedeng kumain sa labas. Hindi naman ako magaling magluto, pero pwede na rin. Kung gusto mo, dito ka na lang kumain. Kaya pala niloko mo si Lolo noong tinanong kanya kung marunong kang magluto, sagot ni Sol at sumubo ng lugaw. Mayroon bang ganun, sagot ko. Hindi naman ako kasing galing ng katulong namin noon. Saka nakakahiya naman kung ipapakita ko ang luto ko kay Lolo. Tumango si Sol. Okay naman ang lasa. Uminom lang siya ng kaunting lugaw at kumain ng kalahating pandesal. Siguro hindi siya nabusog. Alam ko namang galing siya sa mayaman na pamilya. Hindi siya sanay sa ganitong pagkain. Isisi pa rin siya kahit wala na siyang pera. Sa isip niya, nagdurusa siya araw-araw. Wala akong magagawa para bigyan siya ng masasarap na pagkain. Hindi na ako nagsalita. Siguro para sa kanya, pahirap ang ganitong buhay. Nang matapos si Sol, gusto niya akong tulungan maghugas ng pinggan, pero pinigilan ko siya. Ako na lang bahala. May trabaho ka pa, di ba? Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Sige, sagot ni Sol. Hindi pa tapos ang pag-aayos ng mga ari-arian. Baka gabihin ako.
Huwag ka nang mag-alala. Tumawag ka lang. Nang umalis si Sol, nakahinga na ako ng maluwag. Kahit nasa bahay lang siya, ramdam pa rin ang pagiging mayaman at boss niya. Kung hindi ako sanay sa ganitong tao, baka hindi ko kinaya ang presensya niya. Madaming dapat kong gawin ngayon. Kailangan kong bumili ng gamit sa bahay at kuhanan ng litrato ang mga mamahaling gamit para ibenta online. Sa dami ng gamit, baka kumita ako ng milyon. Mayroon ng pangsimula si Sol kung gusto niyang magtayo ng negosyo. Kailangan ko ring pag-aralan ang mga nobela sa mundo na ito para makabalik ako sa dati kong trabaho. Isa akong author ng nobela. Design ang kurso ko sa college, pero hindi ko gustong magtrabaho bilang designer. Nagpapasok lang ako paminsan-minsan. Gumagawa rin ako ng crafts at tumutulong sa pagsusulat ng ads. Madaming paraan para kumita ng pera. Naglista ako ng mga bibilhin at lumabas ng bahay. Wala naman akong hilig sa pamimili, kaya bumili lang ako ng kailangan ko. Pagkatapos, bumalik ako sa bahay at inayos ang mga gamit. Kinuhanan ko ng litrato ang mga mamahaling gamit. Sa buong umaga, nakuhanan ko lang ng litrato ang 20 gamit. Nagluto ako ng pansit para sa tanghalian at nagpahinga. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa pagkuha ng litrato. Nang hapon, tapos ko nang kuhanan ng litrato ang mga relo. Pagod na pagod ako. Puro kain at tulog lang kasi ang ginagawa ko dati. Nagtimpla ako ng kape at binasa ko ang mga nobela sa mundo na ito. Mas mababa ang kalidad ng mga nobela kumpara sa mundo ko. Pwede kong isulat ulit ang mga sinulat ko dati. Napakaganda! Nagdesisyon akong magsulat sa 2 website. Basta makapasa ako, sisikapin kong mag-update para magkaroon ng kita. Binuksan ko ang folder para mag-create ng bagong file. Bigla akong nakarinig ng nagbukas ng pinto. Nagdalawang isip ako at tumakbo para tingnan kung sino. Hindi ko kasi nakalimutan ang pinto kagabi. Nakita kong nakatayo si Sol sa pinto at tinanggal ang coat. Binati ko siya at tumakbo para isara ang pinto. Nakauwi ka na pala. Hindi ko kasi nakalimutan ang pinto kagabi. Siguro sanay kang nakatira sa malaking bahay. Kailangan mong isara ang pinto. Kung hindi, mabubuksan ito ng magnanakaw. Alam ko na, sagot niya. Parang hindi kami magkakilala. Kailangan kong humanap ng topic. Kumain ka na ba? Tanong ko. Kumain na, sagot niya. Bumili ako ng gamit sa bahay. Sabihan mo ako kung may kailangan ka. Okay lang, sagot niya. Tapos na ang topic. Nag-isip ako ng 3 segundo at nagpasya akong bumalik sa kwarto. Wala na akong sasabihin. Babalik na ako sa kwarto ko. Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Pagkasara ko ng pinto, tiningnan ni Sol ang buong kwarto. Pagkatapos, nagpunta siya sa kusina at banyo. Madami ng gamit sa bahay kumpara dati. May halaman sa bintana, tissue sa mesa, at bulaklak sa paso. Nakangiti si Sol nang napagtanto niyang gusto kong manirahan dito. Nag-transform daw ako. Nag-aayos na ako ng laptop ko. Mahina ang laptop ko. Nililinis ko ang mga files at tiningnan ang mga files na mayroon ako dati. Puro self-portraits ko ang nakalagay doon. Mayroon ding litrato ng parents ko at mga activities sa school. Mayroon ding assignments. Ang huling folder ay puro random characters. Pagbukas ko, puro litrato ko kasama ang isang babae. Mukhang employee lang siya. Maganda rin siya, pero hindi ko gusto ang mukha niya. Parang masamang babae, lalo na kapag nakangiti. Nakakaduda. Nanlumo ako nang makita ko ang mga litrato nila. Buti na lang, bago pa kami ikasal. Muntik na akong mamatay sa kaba. Tinira ko ang ilang litrato at binura ang iba. Naalala ko na, high school sweetheart ko pala ito. Mayaman din siya, pero matagal na kaming hiwalay. Wala na akong dapat itago. Buti na lang, hindi nagduda si Mrs. Kung hindi, may bomba na naman akong kakaharapin. Pagkatapos kong mag-ayos ng laptop, 11:00 na. Naghikab ako at nahiga sa kama. Mas maaga akong nagising ngayon kaysa kahapon. Hindi ako bumili ng pagkain sa labas. Nagsaing ako at nagluto ng adobo. Mayroon din akong 2 side dishes. Nang magising si Achoy. Soledad Sol Uy, halos tapos na akong magluto. Lumabas siya pagkatapos maghilamos at sakto para kumain. Marunong ka palang magsaing, tanong niya.
Tiningnan niya ang pagkain. Kumpleto, masarap at mabango. Doon ko lang naipakita ang tunay kong kulay. Hindi ako gaanong marunong magluto, pero marunong naman akong magsaing. Hindi nga lang ganun kasarap. Pwede na rin, sagot ko. Sumubo siya at sinabing, okay naman. Masarap. Mabuti naman, sagot ko. Hindi ako tumitingin sa kanya dahil nag-iisip ako ng plano para sa araw na ito. Dito na ako kakain ngayon, biglang sabi niya. Ay ba, sagot ko. Anong gusto mong kainin? Kung ano ang iluto mo, sagot niya. Gusto ko ng lutong bahay. Sige, pag-iisipan ko. Magluluto ako ng sinigang, tortang talong at nilagang gulay. Pwede na ba iyon, tanong ko. Sapat na, sagot niya. Sige, umalis ka na para makapagtrabaho. 12:00 na kapag kumain tayo, sagot ko. Pagkatapos niyang kumain, nagligpit siya. Ako naman ang naghugas ng pinggan. Lumabas siya ng apartment at sumakay sa kotse. Ang driver niya ay dati niyang assistant na si Isagani, Gani Robles, na pinili ng lolo niya para maging kaibigan niya. Nang makita siya ni Gani, binigay niya ang isang paper bag. Hindi ko kailangan. Kumain na ako ng adobo ni Goryo ni General, sagot niya. Nagulat si Gani. Marunong palang magluto si Sir Goryo. Ngayon ko lang nalaman. Kahapon, akala ko himala na nakapagluto siya ng lugaw. Sabi pa nga niya na magluluto siya para sa'yo ngayong tanghalian. Nagkunot noo si Gani. Wala kaya siyang binabalak? Hindi kaya siya galit dahil parang tubig at langis kayong dalawa? Bago kayo ikasal, gusto niya raw makipaghiwalay. May alam ka ba tungkol dito? Sumandal si Sol sa upuan. Sabi niya, hindi na siya makikipaghiwalay. Tanggap na raw niya ang buhay niya ngayon. Sabi niya rin na magtatrabaho siya at huwag daw akong mag-alala. Bago lang kayo ikasal, wala siyang ginawa kundi gumastos. Kaya pala nagbago siya. Hindi alam ni Gani ang sasabihin. Siguro tama nga sila. Sa oras ng kagipitan, makikita mo ang tunay na kulay ng tao. Pero huwag kang magtiwala agad. Kilala mo naman siya. Alamin mo muna kung ano ang binabalak niya. Huwag ka nang mag-alala. Hindi siya makakaapekto sa akin, sagot ni Sol. Buong umaga akong abala sa pagkuha ng litrato ng mga damit. Hindi ko naman maisusuot ang lahat ng ito, kaya ititira ko na lang ang 10 paborito ko. Pagkatapos, ibebenta ko ang iba. Pagdating ng 12:00, nagutom ako. Niluto ko ang tanghalian. Tiningnan ko ang orasan sa sala. 10:00 na. Kailangan kong bumili ng mga sangkap. Nagbihis ako at lumabas. Para hindi ako pabalik-balik, binili ko na ang lahat ng kailangan ko. Pagdating ko sa kanto, may tumawag sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang isang babaeng maganda at nakaayos. Kilala ko siya. Siya ang babae sa litrato kahapon. Goryo, anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Tiningnan ko ang damit ko at ang mga gulay na dala ko. Hindi ko maintindihan. Anong problema? Bakit ka nandito? Tanong ko. Nabalitaan ko na nalugi si Atumi. Sol, kaya nagpunta ako rito. Sabi mo dati, arranged marriage lang ang kasal ninyo. Kailangan mong tuparin ang pangako mo. Kaya ba kailangan mong mamili sa supermarket ngayon? Marunong ka palang magluto. Iwanan mo na siya. Babalikan mo na lang ako. Nagulat ako sa sinabi niya. Ano ba ang sinasabi mo? Nakita niya akong naghihirap, kaya gusto niya akong bumalik sa kanya. Iwanan mo na si Atumi. So, babalikan mo na lang ako. Hindi ako natutuwa na naghihirap ka. Lalaki ka. Bakit kailangan mong magluto? Huwag kang maghirap. Bumalik ka na lang sa akin. Sisiguraduhin kong magiging masaya ang buhay mo. Parang nasasaktan siya sa sinabi niya. Kung hindi ko lang alam ang tungkol sa kanya, baka naawa pa ako sa kanya. Si Luz Viminda Luz Magtalas, pangalawang anak ng pamilya Magtalas. Siya ang dating girlfriend ko. Noon, tinatamasa niya ang pagmamahal ko habang pinagtatawanan ako dahil gusto ko raw siyang maging mayaman. Mayroon siyang pera, pero hindi siya gumagastos para sa akin. Ako ang nagbabayad sa lahat ng date namin. Para sa kanya, sunod-sunuran lang ako. Nang makita niya si Atumi, Sol, nagkunwari siyang naaawa sa akin para pigilan akong makipaghiwalay sa kanya.
Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, natatakot akong hindi niya ako tanggapin, kaya ginagastusan ko siya. Buti na lang, hindi ako masyadong nagtiwala sa kanya. Gusto ko na sanang hiwalayan si Atty. Sol nang makita ko siyang nakikipaghalikan sa kanyang kapatid. Doon ko napagtanto na pera lang ang mapagkakatiwalaan. Kaya naging gastador ako. Si Luz ay may kasalanan sa trahedya ko. Ngayon, bumalik siya sa akin. Hindi dahil mahal niya ako. Gusto lang niyang paglaruan ang asawa ko. At least, mayroon siyang tatlong dahilan. Isa, gusto niyang ipakita kay Atty. Sol na kaya niyang agawin ang asawa niya. Dalawa, kung bumalik ako sa kanya, magiging masaya siya. Siguro mayroon pa siyang gustong gawin kay Atty. Sol. Tatlo, hindi niya matanggap na hindi ako napunta sa kanya. Hindi ko alam kung ano pa ang mga dahilan niya, pero hindi simple ang sitwasyon. Umiling ako. Hindi ako babalik sa'yo. Bumalik ka na lang kung saan ka galing. Bakit? Wala nang pera si Atty. Sol. Bakit kailangan mo pang manatili sa kanya? Pahihirapan ka lang niya. Ano ba ang binabalak mo? Napabuntong hininga ako. Asawa ko siya. Kailangan kong manatili sa tabi niya. Hindi ko siya pwedeng iwanan kahit anong mangyari. Hindi mahalaga kung mahirap kami. Hanggat hindi niya ako hinihiwalayan, mananatili ako sa tabi niya. Lalo na ngayon na kailangan niya ako. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Anong pinagsasasabi mo? Hindi naman siya mabait sa'yo. Bakit kailangan mong magtiis? Wala kayong pagmamahalan. Alam mo ba na sinasayang mo lang ang pera niya? Tanong ni Luz. Hindi totoo yan. Noon, binibigyan niya ako ng pera. Wala siyang oras para sa akin, pero nagagastos ko ang pera niya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kahit hiwalayan niya ako, papatirahin niya pa rin ako sa apartment at ibibigay ang pera niya sa akin. Mabait siya sa akin, sagot ko. Yun na ang mabait. Mahal ka ba niya? Mahal mo ba siya? Nagulat si Luz sa sinabi ko. Wala kaming pagmamahalan. Pinapakitaan ko lang siya ng pagkatao ko, sagot ko. Bakit ka ba nandito? Hindi mo naman ako gusto noon. Ano ang gusto mong gawin? Nagagalit si Luz at sasabihin na sana ang sasabihin niya, pero pinutol ko siya. At isa pa, hindi mo ako gusto. Ginagamit mo lang ako para maging masaya ka dahil inaagaw mo ako kay Atty. So, hindi mo ako mahal. Nang malaman kong masamang babae ka, nagising ako. Hindi ako tanga. Anong pinagsasasabi mo? Mahal kita. Siguro may sinabi sa'yo si Atty. So, hindi ka nagkakamali, Tano. Goryo, hindi, huwag kang mag-alala. Tanong lang yun. Hindi kita pwedeng iwanan. Patuloy pa rin sa pagtipa si Goryo na para bang walang nangyari. Linilinaw lang niya ang mga bagay-bagay. Siguro nga kaya nagpakasal si Atty. Soledad Sol, uwi sa kanya ay dahil gusto niyang magkaroon ng pera. Wala namang problema kung nagtatrabaho siya, pero sa ganitong paraan, hindi niya magagawa ang lahat ng gusto niya. Hindi rin naman siguro maintindihan ni Goryo ang pinagdadaanan niya. Magluluto na ako para sa tanghalian. Ikaw na bahala dyan, sabi ko. Sa ganoong paraan, matatapos na ang usapan. Sa ngayon ay mas mahalaga sa akin ang mapagkakitaan ng pera, dahil wala pa naman akong sapat na alam sa negosyo para makatulong. Kung may pagkakataon ay sasabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko. Matagal na rin kaming magkasama. Hindi pa rin ako sigurado kung tama ba o mali ang mga desisyon ko sa buhay. Tumango si Atty. Sol at nagpatuloy sa ginagawa niya. Pagkatapos ay naglinis ako at nagpalit ng damit bago bumaba. Dumiretso ako sa supermarket para bumili ng kakailanganin ko sa pagluluto. Sa sobrang dami ng kailangan kong bilhin, 2 malaking bag ang napuno. Pagbalik ko sa apartment, nakita ko si Goryo na nakaupo sa sofa habang nagtatrabaho sa laptop niya. Pagpasok ko, tumigil siya sa pagtatrabaho at tinanong ako, anong gusto mong kainin? Ikaw na bahala, sagot ko. Pagkatapos kong magbihis at maghilamos, pumunta na ako sa kwarto ko at hindi na lumabas. Makalipas ang 1 oras, kumatok si Goryo at sinabing kakain na. Sa mesa, nakahanda na ang 2 plato. Mayroon din iba't ibang putahe na kulay pula at berde na masarap tingnan.
Alam kong pinaghirapan niya ang pagluluto nito. First time niyang magluto ng sinigang, sana naman masarap. Kung hindi, magluluto na lang ako ng cucumber salad. Sumubo ako at tumango. Okay naman. Masarap, sabi ko. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Kumain ka ng marami. Hindi ka nakakain at nakakapagpahinga ng maayos nitong mga nakaraang araw, sabi niya. Kumuha siya ng lemon tea na ginawa niya kaninang umaga at binigay sa akin. Inumin mo yan. May vitamin nis para lumakas ka. Inumin mo ang kaya mo, huwag kang mag-alala kung maasim. Napatingin ako sa kanya. Parang nagbago ang lalaking kaharap ko. Hindi siya katulad ng lalaking kilala ko sa mga nakaraang taon. Hindi ko alam kung ano ba ang mga balak niya. Uminom ako ng lemon tea at sinabing, salamat. Hindi, ikaw ang nagpagod. Buong araw lang akong nagpapahinga sa bahay. Ikaw ang humaharap sa lahat ng problema, sagot niya. Kumain ka na. Ngumiti siya. Nang maalala ko ang istorya ng pamilya namin, hindi ko maiwasang mapaisip. Noon, malakas ang pamilya ko. Walang gustong kumalaban sa amin. Pero nang mawala si Tatang, nagbago ang lahat. Ang lahat ay nag-aagawan sa mga ari-arian ng pamilya. Wala silang pakialam sa akin. Wala silang pakialam sa mga problema ko. Gusto lang nila akong bumagsak. Alam kong kaya hindi ako tumatanggap ng tulong mula sa mga kaibigan ko ay dahil may sarili akong rason. Pagkatapos kong kumain, nagligpit si Goryo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Matulog ka na. Ako na ang maghugas ng pinggan, sabi niya. Inilagay niya ang mga pinggan sa lababo at pumunta sa sala. Nag-check ako ng social media at nakita ko ang message ni Little Sis sa phone ko. Paano na yan? Anong nangyayari? Tanong niya. Hindi pa kasi ako nakakapagsagot. Titingnan ko kung anong mangyayari sa kanya. Sa ngayon, huwag ka munang mag-imbestiga. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Hintayin na lang natin. Lumipas ang 1 oras, tumunog ang alarm ko. Bumangon ako at pumunta sa banyo. Nakasara ang pinto. Galit akong binuksan ang pinto. Pagbukas ko, nakita ko si Goryo. Nagulat kaming dalawa. Bigla kong sinara ang pinto at sumigaw ng pasensya na. Akala ko ako lang mag-isa. Pagkatapos sumigaw, bumalik ako sa kwarto at sinara ang pinto. Nakakahiya. Nakita ko si Mrs. Sol na gumagamit ng banyo. Nang kumalma ako, binuksan ko ang pinto. Nakita ko si Achoy. Sol na lumabas ng banyo. Nagkatinginan kaming dalawa. Hello, sabi ko. Huwag kang mahiya, sagot niya. Tama, huwag kang mahiya. Masasanay rin tayo, sabi ko. Tumango ako ng ilang beses. Sobrang ganda ni Mrs. Sol. Hindi ako makapaniwalang nakakasama ko siya sa bahay. Pagkatapos, bumalik na siya sa kwarto niya. Napansin ko na nakatingin sa akin si Atty. Sol, anong gusto mong kainin mamaya? Tanong ko. Kahit ano. Hindi ako mapili, sagot niya. Napaisip ako. Madaling pakisamahan si Mrs. Sol. Pagkatapos, bumalik ako sa sofa at nagtrabaho. Nang matapos ang 1 chapter, naalala ko ang online market. Binuksan ko ito para tingnan kung mayroon ng nabenta. Wow! Mayroon na akong nabentang 12 relo at 2 damit. Dahil hindi ko alam ang halaga ng mga luxury items, nag-check ako online at binawasan ng 20% bago ko ibinenta. Marami sa mga gamit na ito ay hindi pa nagagamit. Natatakot kasi ako na baka kailanganin niya ang pera, kaya hindi ako naglalagay ng mataas na presyo. Iniisip ko pa rin kung may bibili ba sa mga ito dahil sobrang mahal. Hindi ko inaasahan na sobrang bilis nila mabili. Pagkatapos kong isulat ang mga address na pagpapadalhan, naghanap ako ng mga relo at damit. Dahil sa dami ng dapat kong ipadala, tinawagan ko na lang ang courier. Pagkatapos ng kalahating oras, dumating ang courier. Lumabas si Achoy. Sol, para tingnan kung anong nangyayari. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, kumunot ang noo niya. Hindi, huwag, sabi niya. Sobrang dami ng relo at damit ko. Hindi naman ako lumalabas. Tinatambak ko lang sa kwarto. Kaya binabawasan ko na lang. Kailangan kong ipadala ang mga nabenta ko ngayon, paliwanag ko.
Hinawakan niya ang kamay ko habang tinitingnan ko ang phone. Hindi ko kailangan na ibenta mo ang mga gamit mo, sabi niya. Hindi ko naman kailangan ang mga ito. Saka, hindi naman sila yung pinakabagong gamit. Mas okay na ibenta ko na lang sila at itago ang pera. Kung gusto kong bumili ng bago, may pera ako, sagot ko. Hindi ko alam kung anong sinabi ko, kaya hindi na siya nagsalita. Hinayaan niya akong gawin ang gusto ko. Hindi ka naman bibili ng mga bagong gamit, di ba? Sabi ko sa isip ko. Bibilhin na lang niya yung mga kailangan niya. Malaking tulong na ito para sa amin dahil sa sobrang hirap ng sitwasyon namin. Nagpanggap akong hindi nakita ang pag-aalala niya. Umiti ako. Sige, hintayin na lang kitang bilhan ako ng bagong relo. Sumandal siya sa upuan at tumulong sa pagbubuhat ng mga kahon. Pagkatapos umalis ang courier, tinanong niya ako, magkano ang balak mong ibenta? Nag-isip ako ng sagot. Sa una, mayroon akong mahigit 100 relo at 100 damit. Mayroon pang mahigit 70 relo na hindi ko pa nabubuksan. Plano kong ibenta ang 50 sa mga ito para may matira sa akin. Sa damit naman, ititira ko ang 30 at ibebenta ko ang iba. Akala ko pigilan niya ako, pero tumango lang siya at tahimik na nagbalat ng mansanas. Hindi ko alam kung ano ba ang iniisip niya. Inaalala niya ba ako? Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Hinahayaan ko na lang siyang gawin ang gusto niya. Nag-check ako sa website kung magkano ang halaga ng bahay. Tumaas na ng 50%. Hindi ko alam kung ano ba ang plano niya. Pero kailangan kong bumili ng bahay. Sa pera na makukuha ko sa pagbebenta ng mga relo at damit, makakabayad na ako ng down payment. Pagkatapos, ipapagamit ko sa kanya ang pera at ako na ang bahala sa monthly payments. Sa ganoong paraan, hindi namin kailangang mag-alala kung saan kami titira. Habang iniisip ko ang mga plano ko, biglang lumapit sa akin si Atty. Sol at binigyan ako ng mansanas na binalatan niya. Para sa'yo, sabi niya. Nagulat ako. Hindi niya ako masyadong kinakausap pero binabalatan niya ako ng mansanas. Salamat. Pero binili mo iyan sa pera mo eh. Ngumiti siya. Alam kong bibilihan mo ako ng mas maraming relo sa future. Huwag kang mag-alala. Tumango ako. Sigurado akong kaya mong gawin yan. Hintayin na lang kita, sabi ko at nag-fist bump. Pagkatapos, bumalik na siya sa kwarto niya. Sa isip ko, magtatrabaho na ako ng mabuti para kumita ng pera. Kailangan kong tapusin ang trabaho ko para maibigay ko na ang manuscript ko sa editor. Sa gabi, nagluto ako ng pagkain para sa aming dalawa. Pagkatapos, bumalik na ako sa pagtatrabaho. 12:00 na ng hating gabi nang matapos ko ang 20,000 words. Kinabukasan, pagkatapos naming kumain, umalis si Atty. So, tinapos ko ang mga trabaho na kailangan kong gawin at ipinadala ko na ang manuscript ko. Pagkatapos, nag-check ako ng online market. Mayroon na akong nabentang 8 relo at 1 damit. Sobrang saya ko dahil sa mga pera na papasok sa akin. Inayos ko ang aking manuscript at handa na sanang ipadala nang may kumakatok sa pinto. Sino kaya ito? Tumayo ako at pumunta sa pinto. Narinig kong may nagsalita sa labas. Lalaki ang boses niya. Si Jiang Wenming daw ang pangalan niya. Hindi ko maalala ang pangalan niya. Saan ko kaya narinig ang pangalan niya? Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang isang lalaking gwapo. Sa unang tingin, hinusgahan na niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko gusto ang tingin niya. Hindi mo ba ako papapasukin, sabi niya. Papapasok na sana siya nang pigilan ko siya. Sino ka? Ano ang kailangan mo, tanong ko. Ako si Jiang Wenming. Nandyan ba si Sol, sabi niya at pumasok sa bahay. Hindi ko alam kung sino ba siya. Sinara ko ang pinto at binigyan siya ng tsaa. Wala siya. Umalis siya kaninang umaga. Ano ang kailangan mo? Marami akong sasabihin sa'yo. Maganda ka nga, pero hindi ka mayaman at walang silbi. Hindi ka nararapat kay Sol. Alam kong kaya ka pinakasalan ni Sol ay dahil sa utang na loob. Hindi ka nakakatulong sa kanya. Ang alam mo lang ay kumain at gumastos. Hindi ka ba nahihiya? Tanong niya. Ano ba ang pakialam mo? Ano ka ba ni Sol? Tanong ko. Nagtaas ng kilay si Jiang. Matagal ko nang gusto si Sol.
Sana kami na lang kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko maalala ang pangalan niya. Pero hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Hindi ka niya nababanggit, sabi ko. Hindi mo kailangan malaman ang lahat ng bagay, sagot niya. Tumango ako. Okay. Anong gusto mong gawin? Kailangan ng tulong ni Sol. Bakit mo ba siya pinapahirapan? Pumayag ang tatay ko na tutulungan niya si Sol kung magpapakasal kami. Kaya dapat kang makipaghiwalay sa kanya, sagot niya. Kung gusto ni Achoy Sol na makipaghiwalay, sasabihin niya sa akin. Hindi niya kailangan ang tulong mo. Hindi ba dapat sa kanya manggaling ang desisyon na yan, tanong ko. Tiningnan ako ni Jayang at sinabing, hindi siya makakapagsabi ng ganoon. Dapat ikaw ang gumawa ng hakbang na iyan. Nagastos mo na ang pera niya. Hindi ka nakakatulong sa kanya. Dapat kang magpakita ng pagmamahal sa kanya. Makipaghiwalay ka sa kanya para mapakasalan ko siya. Sa ganoong paraan, matutulungan siya ng tatay ko. Gusto ni Achoy Sol na makipaghiwalay sa akin. Sigurado ka, tanong ko para makasiguro. Hindi siya mapakali. Hindi naman siya gagawa ng ganoong bagay. Kailangan na tulungan natin siya. Makipaghiwalay ka sa kanya para mapakasalan ko siya. Pagkatapos, makakatanggap siya ng tulong mula sa tatay ko, sagot niya. Umiling ako. Hindi ko alam kung anong klaseng tao si Sol, pero sigurado akong hindi siya basta-basta tatanggap ng tulong mula sa tatay mo. Lalo na kung may kapalit itong kasal. Sa tingin mo ba ay sasang-ayon siya sa plano mo? Nagpanggap si Jayang na hindi niya ako maintindihan. Ako raw ang nagpapahirap kay Sol. Sobra raw ang pagiging makasarili ko. Makasarili ako. Ilang beses ko na siyang sinuportahan, sigaw ko. Makasarili ka. Hindi ka nararapat kay Sol. Dapat makipaghiwalay ka na sa kanya, sagot niya. Aalis na ako, sabi ko. Ipinakita ko ang tunay kong kulay. Makasarili ako. Tama. Kaya naman magkasama kami ngayon. Hindi ako kayang kontrolin ng sinuman. Nagalit ako at sinuntok siya. Sa sobrang gulat, tumakbo siya palabas ng bahay. Pagkatapos kong bumalik sa isip ko ay dali-dali kong sinundan si Jayang palabas ng bahay. Sa sobrang gulat ko ay napamura ako. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko lang yun para hindi ka na magtaka kung bakit ako nagluluto at naglilinis. Ano ka ba? Baka isipin mo na may iba akong binabalak, sabi ko. Sa totoo lang, gusto ko lang talagang magtrabaho at kumita ng pera para may maitulong ako sa pamilya ko. Hindi rin ako sigurado kung tama ba o mali ang mga desisyon ko sa buhay. Pero nang makita ko ang reaksyon ni Atty. Sol, napaisip ako kung anong dapat kong gawin. Anong pinagsasabi mo? Hindi ka naman makasarili, sabi niya. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Pero huwag mong kalimutan na kailangan kita. Hindi ko kayang mag-isa. Tulungan mo ako. Pagkasabi niya noon, bigla siyang umalis. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Siguro ay naguguluhan lang siya. Pero ang alam ko lang ay kailangan ko siyang tulungan. Binuksan ko ang website para isulat ang address at mga estilo. Pagkatapos, pumunta ako sa kwarto ko para kuhanin ang relo na ibebenta ko. Inayos ko ang lahat at tinawagan ang courier. Dapat maipadala ko sa kanila ang mga gamit bago matapos ang araw. Tinawagan ko si Manong para kuhanin ang mga gamit. Medyo nahihiya pa si Manong nang sinabi niyang, Sir Goryo, baka naman pwede mong ibenta sa akin ng mas mura ang mga relo na ito. Parang ang gaganda naman eh. Nagtitinda ka ba online? Nagulat ako at sumagot na, pasensya na, Manong. Hindi ako nagtitinda online. Tumutulong lang ako sa kaibigan ko na magpadala ng mga gamit. Hindi ko kasi alam kung magkano ang presyo ng mga relo eh. Ang alam ko lang, mahal sila. Kung gusto mo, pwede kong tanungin si Madam kung papayag siyang ibenta sa iyo ng mas mura, sabi ko. Ah, talaga? Siguro mahigit 1,000,000 ang isa, tanong ni Manong. Hindi kasi ako marunong sa mga luxury items eh. Siguro nga. Pero hindi ko kasi alam ang presyo eh. Nagtatrabaho na ako sa bahay ngayon eh. Kaya tutulungan ko na lang siya, sagot ko. Hindi ko na malayang bumukas ang elevator. Paglingon ko, nakita ko si Atty. So, narinig niya kaya ang sinabi ko? Lumapit si Atty.
Sol at sinabing wala naman. Gusto lang magpabili ng relo si Manong. Wala namang problema kung bibilhin mo ng mura. Hindi naman sayo ang mga relo eh. Nagulat si Manong at sinabing ay hindi na po. Huwag na lang. Baka po makasira pa ako. Ang mahal naman po kasi ng mga relo eh. Tao lang po ako. Hindi ako pwedeng magkaroon ng magandang relo. Kinakabahan siya kay attorney. So, isa pa, mas mahal pala ang relo kaysa sa inaakala niya. Ay, hindi naman. Ang mahal naman po pala. Kuhanin ko na lang ang mga gamit at aalis na po ako. Salamat po, sabi niya. Kinuha niya ang kahon at pumunta sa elevator. Bago siya umalis, nakita ko ang lungkot sa mata niya. Sa isip ko, baka gusto niya talagang bumili ng relo. Sandali lang po, sigaw ko. Bumalik si Manong at nagtanong, bakit sir? Tiningnan ko si Achoy. Sol at nagpaalam na pupunta muna sa kwarto. Pagkapasok ko sa kwarto, kinuha ko ang isa sa mga relo na hindi pa nabubuksan. Pagkatapos, bumalik ako at binigay sa kanya. Para sa'yo. Regalo ko na lang, sabi ko. Hindi ko matatanggap yan. Sobra-sobra na, sabi niya. Sige na. Para sa'yo na yan, sagot ko. Kung hindi ko ibibigay, baka magdamdam pa siya. Isa pa, nakakahiya sa asawa ko. Kung mayaman pa ako katulad ng dati, hindi ako magdadalawang isip na magbigay sa kanya. Kaya kahit mahirap, kailangan kong ibigay. Salamat. Hindi kita makakalimutan, sabi niya. Kumakabog ang dibdib niya habang tinitingnan ang relo. Hindi ko rin. Salamat sa pagdalaw, sagot ko. Pagkatapos, nagpaalam na siya at bumalik na sa elevator. Paglingon ko, nakita ko si Atty. Sol na nakatingin sa akin. Anong nangyari? Tanong niya. Wala naman yata sa usapan natin ang ibigay ang relo sa kanya. Napangiti ako at sinabing, nakita ko kasi na gusto niya talagang magkaroon ng relo eh. Isa pa, kaya naman ibigay sa kanya eh. Kung di ko pa siya nakita dati, hindi ko iyan gagawin eh. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng bagay na ikakasama mo. Sinabi ko lang naman yun. Hindi naman totoo. Tumango si Atty. So, okay lang. Alam kong mabait ka, sagot niya. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ko, kaya hindi na siya nagsalita. Hayaan ko na lang siya. Magluluto na ako para sa lunch. Hinihintay na rin ako ni Manong para makapagpadala ng mga gamit ko, sabi ko. Pagkatapos kong ibigay ang relo kay Manong, nag-chat ako kay Atty. So, sinabi ko kay Manong na kung may problema ay tawagan lang niya ako para matulungan ko siya. Gusto kong maging mabait kahit minsan ay hindi ko naman talaga nararamdaman.